Senator, paki-refresh nga po yung aming memory. Bakit nga po ba ninyo napag-desisyon na from a national position, lilipat po kayo sa local position, Makati? Well, kasi di ba, nung na-interview nga yung ako, di ba, parang lagi kasi sinasabi, 40%, 60%, and then, di ba? But the past few weeks, nagkaroon tayo talaga ng pagkakataon makaikot sa Makati, and ang hirap humindi doon sa panawagan na sana matuloy yung serbisyo na sinimulan ng aming ama. Ano po ba ang nakikita niyong kailangang ipursige pa sa Makati? Ako sa akin kasi it's more, ang ano nila yung assurance of continuity, diba? And sa tingin nila, since yung in a way, may record naman ako sa public service dahil naka 12 years din naman tayo sa Senado. So, I guess parang nakikita nila na mas matutuloy ko yung mga programa at proyekto na ginawa ng aking ama, and siguro magkakaroon din ng ibang perspective yung mga projects and programs kasi nga galing din naman ako na 12 years sa Senado. May ano pong klaseng adjustment yung gagawin nyo, Senator? Kasi sa Senado, gumagawa kayo ng batas, at sa local, talagang executive po ang inyong trabaho. Ano pong... Actually, yung karanasan din naman natin sa public service, nag-umpisa din naman tayo. I have never occupied any local position, but di ba nagsimula naman tayo na tumulong ako nung mayor ang mommy ko. So familiar din naman tayo dun sa trabaho ng executive, di ba? And yung nakikita ko din na mas, in a way, mas may fulfillment dun sa local executive position compared to a senator or a legislator, because di ba, parang ang frustration ko nga, I think ang greatest frustration ko yung mga magagandang batas na naipasa, pero dahil hindi siya pinopondohan, hindi siya nai-implement. So, unlike sa executive position, you have the power to implement programs and projects.